Praise, praise. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. Praise, Handa po praise. natin ang ating mga puso. Sige po, magpuri tayo ng malakas sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Lord. Hallelujah! 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 Sige po, luwalhatiin natin. Parangalan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Let's welcome the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Hallelujah! Holy Spirit, come down. Come down. Come down. Holy Spirit. Hura mama sharakaye. Hura mama bahaye. Hura mama kandara bashandara bahaye. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Hallelujah. Sige po, tayo na po ay sumamba, magpuri sa Diyos. Dakilain natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 91, verse 1, whoever dwell in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2 said, I will say of the Lord, He is my refuge and my strength, my God in whom I trust. Sa Tagalog po, ito pinapost ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa isang version po ang sabi diyan, balik mo nga sis sa umpisa. Hallelujah. Sa Tagalog version po, 91 ulit, siyang naghahangad ng aking lilim. Kaya ngayon po umaga, ang kakantahin po natin ay pinamagatang lilim. Lord, salamat O Lord because truly Ikaw ang nagkukupkup sa amin O Diyos. Salamat po O God that in spite of the rain, the bad weather O God, nasumpungan mo ang mga anak mo na nandito O Lord sa lugar na ito. Hallelujah. Nananabik, Panginoon, na makasama ka O Diyos. Salamat O Lord, walang hadlang Panginoon para kami ay hindi magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ngayong umaga, pagkagising namin, Lord, nandun yung excitement, God, to be here in this place, O Lord. Lord, ang dalangin ko, O Lord, nawa, O Diyos, katulad ng amin pong nabasa, O Lord. Whoever dwells in the shelter of the Lord, kung sino man ang lumalapit, Panginoon, nagpapakupkup sa iyong lilim, O Diyos. You said, Lord, they will take rest. They will take rest in the shadow of the Almighty. Mga kapatid, tayong lahat ay papasok na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung merong mang karumihan sa puso mo, kapatid, kung merong galit, pagtatanong, kawalan ng pag-asa, sa umagang ito, sabi ng Diyos, bigay mo yan sa akin. Dahil ako ang lilim. I am the shelter. My children, I want you to rest in my presence. That's the message of the Lord this morning. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan at pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo
dakong lihim. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang aming lilim, O Diyos. Yes, oh Lord God. Lord, patuloy kami lalapit, Panginoon, sa trono, Panginoon, ng iyong kadakilaan, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, awitin natin, Panginoon. We praise you, Hallelujah. We glorify your name, O God. You are great and mighty. There is no one like you, Lord Jesus. Hallelujah. You deserve the highest praise, Father. Hallelujah to the living God. Hallelujah to Jesus. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay alay sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay alay sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong nilim at sasambahin ka sa dakong lihim.
God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Ama, mananatili po, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo sa dakong lilim, O Diyos. Ang aming papuri ay sa iyo lamang namin iaalay. Ang aming puso ay para sa iyo lamang magpakailanman. Aming Diyos, Ama sa langit, sa umagang ito, Panginoon, taos puso, O Diyos, aming inaalay sa iyo ang aming pananambahang ito, Panginoon. Ama naming Diyos, salamat. Hindi kayang hadlangan ng anumang malakas na ulan upang kami, O Diyos, ay magsama-sama, upang kami sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Ama naming Diyos, wala po kaming itataas, kundi ang pangalan na yung anak na si Jesus na yung pinadala upang amin maging Panginoon, upang amin maging tagapagligtas. Pangunahan mo nga po, Banal na Espiritu, ang aming gawain ngayong umaga at sa aming online service mamayang hapon, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay madama namin lahat. Nauuhaw kami sa iyong presensya, Panginoon. Nais namin ipadama sa iyo na kami nagugutom, nauuhaw sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya. Kaya kami, Lord, lumalapit sa iyo. Nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Kung meron ka pong masumpungan na mali sa aming puso, meron ka pong nakikitang mali sa aming isipan, at kung kami nakapagsalita ng hindi tama sa aming kapwa, patawarin mo po kami, aming Diyos. Salamat sa iyong pangako na kami po ay nilinis ng banal na dugo na yung anak na si Jesus. God, tagumpay po ang aming inaangkin sa gawain ito ngayong umaga. Pagpalay mo pang yung lingkod na tatayo bilang mensahero na yung salita. Babaan mo siya, Panginoon, ng double portion of anointing mo, God. Pagpalay mo rin po ang lahat na bumubuo ng music team. Sila po i-bless mo po ng power and anointing, O Lord. At lahat kaming naririto sa oras na ito, Panginoon, madama namin ang pag-ibig mo. Yakapin mo kami, Panginoon. Kailangan namin ng lakas. Kailangan namin ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Diyos. Abutin mo rin ang mga nasa online, aming Ama. Tulungan mo po sila, Lord. Nawa maranasan nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Father God, tinataas din namin sa iyo, Ama, ang lahat ng bumubuo ng body of Christ. Pagpalain mo po na magkaisa kami. I-bless mo kami ng boldness spirit, O Lord, to preach the word of God, to evangelize to the lost souls, O God. Marami po, Lord, nawawala na po, Panginoon, ng pag-asa at patuloy na namumuhay sa kadiliman na kailangan ng kaliwanagan. Gamitin mo po, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon, na magkaisa kami humayo. Huwag mahadlangan ang aming pagsishare ng gospel. Tinataas po namin ang ROG, affiliated and daughter churches. Ama, gamitin mo po ang mga churches na ito. At higit sa lahat, pagpalain mo po ang lahat ng kapasturan, lahat ng members ng congregation, ang aming pong main ROG Galleria, ang aming Bishop Chito Sanchez, Pastora Rachel, ang lahat na bumubuo ng kanilang pamilya at ang pati mga pastor sa ROG Galleria. We pray, Lord, na pagpalain niyo po silang lahat, O God, in the mighty name of Jesus. Ama naming Diyos, patuloy ang aming pananalangin para sa aming bansa. Father God, nawa tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin ang malakas na bagyong ito. Ang mga lugar na nababaha, abutin mo po. Marami kang kaparaanan, mahabang iyong kamay, makapangyarihan ka sa lahat. Kayo po ang tutulong sa mga kababayan naming dumadanas, Panginoon, na matitinding pagsubok gawa ng baha. May lindol pa, may mga virus pang ito. Father God, wala pong higit sa kapangyarihan mo. Ikaw lamang ang pag-asa ng lahat ng Pilipino. Ikaw lamang, O Jesus, ang pag-asa ng aming bayan. Bless our nation. Bless our President Rodrigo Duterte. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Huwag mo siyang iiwanan. Save our President. At hanggang sa pinakabababang posisyon sa barangay, from Luzon, Visayas, and Mindanao, kayo pang kumilos at pagpala. Maglingkod sila ng may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa kapwa Pilipino, Panginoon. God, tulungan mo po, O Diyos, ang aming gobyerno. Lord, patawarin mo po ang lahat ng korupsyon sa government namin. Nawa mga pondong para
para sa Pilipino, sa mga pamilyang Pilipino ay makarating, Panginoon. Lord, kailangan namin ng tulong mo. Lalo na po sa budget ng aming gobyerno, Panginoon, naniniwala kami na meron kaming great provider. Ikaw, Panginoon, ang magpo-provide. Ikaw ang aming Ama sa langit. Hindi mo pababayaan ang iyong mga anak dito sa Pilipinas, Panginoon. Salamat po ng maraming sa iyo, aming Ama. Tinatas din namin ang lahat ng bansa. Bless every nation, Lord, to overcome this pandemic, O Lord. At higit sa lahat, bless Israel, O God. Bless Israel with peace, O Lord. Save all the Jews, O God. Salamat ng marami, O Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, this we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Excited na akong sumayaw. Excited na rin ba kayo? Amen. Ngayong umaga, kakatayin natin, kasama natin ang Diyos. Yes! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Meron pa po, kala nyo tapos na. 2 more. Kaya ano pa natin, warm up. Woo! Ikaw lang, Panginoon! Hallelujah! Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong
O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwid-tuwida. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwid-tuwida. Wait, relax. Pagod na ako. Hallelujah. This time, mag-ano tayo? A cappella. Kalakasan ko, ikaw. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sigaw niyo sa Panginoon. Kalakasan Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwid-tuwida. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kagalakan sa tuwid-tuwida. Sa tuwid-tuwida. Sa tuwid-tuwida. Sa tuwid-tuwida. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y maghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y maghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Purihin niyo po ang Panginoon. Come on. Praise God. Hallelujah. Woo! Kalakasan ko. Tanging ikaw, O Diyos. Sabihin ko sa Panginoon, salamat. Hallelujah. Kalakasan ko. Tanging ikaw, O Diyos. Oh Jesus, aking Diyos. Oh Jesus, aking Diyos. Ikaw na. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Praise God! Good morning po sa bawat isa. Ang sarap ng uling tanging hangarin, ikaw ay sambahin. Amen? Walang duda na kayo ay nagpunta rito na kusang loob at buong puso. Amen po ba? Praise God. Sabi ng Zechariah 14 verse 17, no worship, no rain. Amen? Kung walang pagsamba, walang pag-ulan ng pagpapala. Amen? Sabi ng 2 Timothy 4:2, preach the word in season and out of season. Kaya hindi po tayo naadlangan ng pag-ulan. Amen? Praise God. Kaya ang pagpunta po natin rito ay upang sambahin ng Diyos. Bago po tayo dumako ay tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pag-ibig at pagmamahal mo sa bawat isa. Salamat sa paglingap mo at pagkakalob ng pangailangan namin sa bawat araw o minsan igit pa ang pinagkakaloob mo. Kaya marapat kang sambahin, luwalatin at parangalan, O Diyos, sa umagang ito at magbulay-bulay ng banal na kasulatan na maggagabay sa aming pamumuhay sa bawat araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Po ang aming dalangin, O Diyos, sa matamis, makapangyarihan at walang kapantay na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Good morning po sa nasa mga online. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay, ano nakalagay dyan? The love, concern, and willingness of Nehemiah. Wala na po tayong, sabi ni Pastora sa akin,
maikli lang kasi pumunta pa tayo sa Green Force para ipag-pray. The love, concern, sa akin po dito, the love, concern, and willingness of Nehemiah, King David, the Lord in constructing the temple. Amen po ba? Napapanahon, di po ba? Mag-construct tayo sa Green Force ng tahanan ng Diyos. Unahin ko muna si Nehemiah. Si Nehemiah sa chapter 1, verse 2 up to verse 4, dinalaw siya ng kanyang kapatid at ng isang pangkat ng mga nasa Juda. Si Nehemiah po wala sa Jerusalem, siya po ay nagsisilbi sa hari ng Susa. No? At kinumusta niya agad ang kalagayan ng Jerusalem. Ang sagot sa kanya ng kanyang kinumusta, kahawa-awa at kalululusnos ang Jerusalem. Pagkat wasak ang lungsod, ang mga pintuan ay nasunog. Nang marinig niya yon, sabi niya, siya'y naiyak, nalungkot, at siya'y nagayuno at nagdalamhati ng ilang araw, at siya'y nanalangin. Pati nanalangin siya sa Diyos. Ang nakaantik po sa aking puso dito, nag-import pa ang Diyos para sa bansang Israel na mamamagitan sa pag-construct ng walls of Jericho. Hindi po pinag-usapan dito yung templo, ang pinag-usapan natin yung walls, yung building the walls of Jerusalem, no? Yun po yung, ang nakita ko rito, nandun yung kusang loob, pagmamahal, pagmamalasakit ni Nehemiah sa kanyang bayang sinilangan. Hindi sinabi, Lord, wala ba doon na may ibang gaganap nito, mamumuno? Di ba? Siya, nasa Susa pa siya eh. Di ba? Jerusalem eh. Marami na. Pero wala siyang sinabing gano'n. Sabihin, nagbalak siya, nag-initiate siya. Talagang mahal niya ang kanyang bayan kahit na siya nasa ibang bayan, nasa Susa. Nagkusa siya. Ganun niya kamahal ang kanyang bayang sinilangan. So sa mga tawid, no, sabi, sa chapter 2 po, verse 3 naman, up to verse 5, nakita siya ng kanyang haring pinagsisilbihan. Sabi niya kay Nehemiah, mukhang malungkot ka. Ngayon lang kita nakitang malungkot. Pero mo, tagal na pala niya nagsisilbi sa hari. Hindi pala siya malungkutin. Masayahin po si Nehemiah. Amen? Kaya dapat masayahin din tayo. Bakit siya nalungkot? Siyempre, kinuwento niya yung tungkol sa Jerusalem. Nalungkot siya kasi wasak yung Jerusalem, may walls eh. Sa mga pintuan, nasunog. Siya yung inutusan ng Diyos na pangunahan ang pagkumpuni o pagsasaayos ng walls of Jerusalem. No? Makita natin yung kanyang marubdob na pagmamahal, pagmamalasakit at yung willingness niya. No? Hindi na siya nagsabing, Lord, si ganito na lang, si ganire. Di ba? Yung narinig lang niya ang kaawawa yung lunsod. Siya na mismo ay naiyak. No? Naiyak siya, nalungkot. Di ba? Sabi nga sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Kaya simple naman, malulungkot ka, kumbayan mo. Sa Pilipinas, yung mga babae natin nasa lubog baha, di ba, nakakalungkot. Maging nung undoy, nakakalungkot po ang kalagayan ng heritage sa phase 1 at phase 2. Tinamahan ba si Pastor LB, no? Ba? Ganun po, nalulungkot tayo. Ganun ni kamahal ni Nehemiah ang kanyang bayan. Kahit na siya ay nasa ibang lugar. Siya na mismo nagkusa, no? Willingness, ano yung kanyang pagmamahal, pagmalasakit sa kanyang bayang sinilangan. So nagpaalam siya, pinayagan naman siya at gumawa ang hari ng makasulatan kasi marami siyang daraanan eh. Para siya makabalik ng Jerusalem. So sa verse 6 po, up to verse 10, chapter 5 o verse 10, nakalagay sa verse 10. Chapter 5, verse 10, sa verse 5, verse 10, ko dito. Kasi yung pong nasa akin dito, puro verse lang po nandito sa akin. Kasi kung susulat ko po siya, medyo mahaba. May makita lang, ano sabi yan? Sa verse 10 ng Nehemiah. Yun po yung yung dinalaw niya po si Semaya. Si Semaya, dinalaw po niya. May dinalaw po si Nehemiah, na hindi lumalabas ng bahay nung nandun na po sa Jerusalem. So dinalaw niya,
ang sabi sa kanya ni Semaya, punta tayo dun sa templo, magtago ka. Kasi sa gabing to, pwede kang patayin. Kasi mayroong pagbabanta kay Nehemiah, napatayin siya para yung kanyang hangarin o misyon ay huwag matupad yung i-build yung walls o ayusin, no? So sabi niya, hindi ako tatakbuhin lalaki, no? Hindi ako isang lalaking tatakbuhin, ba? Matapang si Nehemiah. No, hindi siya natakot, ba't ako magtatago, sabi niya ganoon. Hindi ako isang lalaking tatakbuhin, no? Amen? Nakita niyo yung tapang ni Nehemiah? Kasi po may katauhan diyan na yung mga kumukutya po sa kanya sa pag-aayos po ng Jerusalem, yung kanyang walls, mga pintuan, pero may mga opposition, may mga kumukontra, si Tobias saka si Sambalat, no? Kaya sabi ni Nehemiah, hindi kalooban ni Lord si Semaya na sabi niya, nasuhulan lang ito para ako palalahanan, no? Para matapos siya, mapahiya siya, para huwag niya ituloy yung kanyang misyon na iayos po yung walls of Jerusalem. No, yun po yung Tobias sa Sambalat. Tapos sabi niya sa verse 11 po, yun nga po sila, sa verse 20, sabi niya lang doon, nung sila, kinumpronta niya na po sila Tobias, yung mga opposition na kumukontra, sabi niya, pagtatagumpayin kami ng Diyos. No? Pagtatagumpayin kami ng aming Diyos. Amen? Sa mga katuwid, sabi niya, hindi pa nagagawa, nandun yung kanyang faith, na pagtatagumpayin sila na matatapos yung kanyang hangarin, yung kanyang mission para siya, kaya nga siya nagpunta na, patapusin eh. Pero mo, alis ka ng pinagtatrabaho, nasa comfort zone na siya, di ba? Ang ganda ng kanyang trabaho, nasa hari. No? Siya yung taga-timpla ng mga inumin, binibigay niya sa hari. Nasa comfort zone siya. Pero gusto kong sabihin po sa inyo, mas comfort zone po yung kanyang ang ginawa ngayon. Amen? Sabi ni Sir Eres, boring ba ang born again? No, amen, di ba? Dapat nga lagi tayong masaya, tayong pinakamapalad. Amen? Kita mo si Nehemiah, no? Parang kala mo, natanggal niya, nasa comfort siya ng hari sa Mesusa, at lumipat siya, kala mo, nasa Risha na. Pero yun ang comfort zone niya. Dahil ang ginagawa niya, hindi para sa tao, para sa Panginoon. Amen? Praise God. Sa chapter 6 po, verse 10 to 11, pakialam. Chapter 6, verse 10 to 11. Ay, dito na po yung kay Semaya. O, doon na po tayo sa chapter, verse 15 up to verse 16 na po. So, chapter ko lang po kasi medyo mahaba. Sa verse 15 up to verse 16 na po, tapos na po, mission accomplish na po. No? Sa verse 15 up to verse 16, tapos na ang na-accomplish na ni Nehemiah ang kanyang mission. Amen? Sabi niya diyan, tapos na ang kanyang pinapagawa. Kaya sabi niya, naisip-isip ng kanyang mga kaaway, ng kumukontra, siguro naisip ng mga kumukontra, na pinagtagumpay sila ng kanilang Diyos. Amen? Ganun yung nasambit siguro nila, sabi ni Nehemiah. Sa ating mga buhay, ganun din. Meron tayong mission para sa Diyos. Ay, naalala ko tuloy yung sinabi ng 1 Samuel chapter 17 verse 46, sabi po diyan, that the world may, sabi ni King David, that the world may know that there is a God in Israel. No? Pinatutunayan diyan na mayroong Diyos sa Israel. No? That the world, yung mundo, malaman na may Diyos sa isang kinukot po yan sa akin sarili. That they will know that there is God also in Brother Fernan and Brother Fernan household. Amen? Pwede natin i-coach yun, di ba? Amen? So, nakamakatuwid, tapos na yung mission, na-accomplish na ni Nehemiah at kine-claim niya, yun ay pinagtagumpay sila ng Diyos. No? Walang nakahadlang, kinumpronta niya yung mga oposisyon, pagtatagumpayin kami ng Diyos. Amen? Sa chapter 30 po, verse 11 at verse 14, yan na po yung tungkol sa templo. Hindi po wasak ang templo. Yung templo mo sinasabi rito, yung ginawa po ni King Solomon. Hindi po wasak ang templo,
pero may kaguluhan sa loob ng templo sa mga manggagawa. Sa madaling salita po, inayos po yan ni Nehemiah. Di ba? Hindi lang yung adhikain niya, hindi lamang yung sirang pader, sunog na pintuan ng lungsod, maging sa templo, pinakialaman niya na. Wala siyang vested interest. Dahil babalik pa siya sa susi. Nagpaalam lang, sabi nga ng ari, o ilang araw ka doon, kailan ka babalik. So meron silang kasulatan, kontrata, kung kailan siya babalik. Wala siyang vested interest doon sa templo. Pero inayos niya, kasi nakita niya magulo. Walang naninilbihan, walang sumasamba. Walang ganitong pagtitipon na wala. Amen? Inayos niya, sabi roon. Kaya sabi niya sa uling mga talata, Panginoon, alalahanin mo ang mga ginawa ko sa lungsod at sa iyong templo. Amen? Ganun niya. Hindi niya pinagmamalaki sa sarili niya. Ibig lang niyang sabihin, iparating sa bawat sa atin, na panatiliin natin ang kaayusan sa templo at maging sa building na ito. Amen? Kaya nakita po natin doon yung pagmamahal, kusang loob niya, yung kanyang pagmamalasakit sa gawain ng Diyos at sa lungsod ng Jerusalem. Amen? Palakpakan po natin Diyos sa buhay po ni Nehemiah na inimport pa niya yung sarili niya. Talagang ibinigay niya sa Diyos. Amen? Ngayon, si Haggai. Yung First Chronicles, uhuli po natin yan dahil dyan yung napapanahon para sa atin. Yung bago simulan ni Solomon ang kanyang construction sa templo ng Panginoon. Dito sa Haggai naman po, ang pag-uusapan natin yung templo ni Solomon na nawasak. Sa Haggai chapter 1 verse 2 up to verse 11, medyo mahaba po, di po ba? ang lungsod po ng ang templo ng Panginoon ay sira, wasak. Napakapangit na ang ginawa ni Solomon. Etong mga anak ng Diyos, mga Israelites, pinabayaan. Wala man lang magkusa, tumayo ni isa. Kaya doon sa title natin, kasama ko si Lord eh. Walang ibang nagmalasakit, malibang kay Lord lang. Why? Bakit po? Si Propeta Haggai, inipo niya. Pagkatapos niya ipon si Propeta Haggai, nangusap sa kay Propeta Haggai, pinasa niya naman niya kay Gobernador ng Judah, si Zerubabel. So sa mga katuwid, naipasa yung sinasabi ng Diyos na, sabi ng Panginoon, marapat bang sabihin na hindi napapanahon ang pag-construct ng aking templo? Samantalang ang inyong mga bahay ay pinapaganda ninyo. No, inuuna yung mga bahay ng mga Israelite kaysa sa templo ng Diyos, pinapabayaan nila. Wala man lang magkusa. Walang nagmamalasakit. Walang nagmamahali sa man lang sa templo ng Diyos. Kaya mismo ang Diyos, inipo si Prophet Haggai. Si Prophet Haggai, pinasa sa gobernador, kay Zerubabel. No? Kalulus-lus ang nakalagayan ng templo, wala man lang, pero yung mga bahay nila, walang tigil sa pagpapaganda. To God be the glory, may kakanta pala akong kunti sa inyo, yung sa heritage po, no, yung pananambahan doon. Nung kami bago doon, hindi to God be the glory po to, hanggang ko lang ito nakwento sa inyo, kahit doon, hindi namin napapatestimony. Noong panahon nung kami sama-sama, wala pang lote, kung saan lang kami nagbabayobol sa doon, kay Father Joe, tapos napunta kami ng pavilion. So ang kongregasyon nag-angad po ng makabili ng sariling lote, makapagpatayo ng templo, nakita namin yung templo doon sa Heritage. Nung kami mag-asawa, nag-offer kami ng certain amount para doon sa lote, no? Kasi po, una isang lote lang, uhulugan, yung isang lote, dalawa kami naghati sa isang lote para maiwasan yung penalty. Pero ang hangarin ko po sana noon, magkaroon ako ng sariling bahay o kahit kapiras lang sa tabi ng templo para ako na yung ministry ko, tagalinis. Talagang kinukusa ko na yung loob ko na paglinggo, maglilinis ako. Bagamat hindi ako nakapagpatayo doon ng sarili kasi binigay na namin sa kasi maliit yung naging baga sa yung pinarami ng cash at saka yung inulugan, yung naging kabuuan ng lote po sa Heritage. To God be the glory po to. Malapit lang naman ng Heritage, sa phase 5 kami, pwede naman puntahan tuwing linggo, di ba, para ako maglinis.
Sabi, kinusa akong loob. Sabi ko sa inyo, 2 dekada kami tagalinis doon eh. Di ba? Nakakwento ko na po siya. So sabi, yung sabihin, no, yung sa templo, kasi sa templo ng Panginoon yan eh. No? Yung sabihin, di natin pinag-usapan kung magkahin, sabi nga ni Pastor, kapag nabigay mo na eh. No, yun lang, binigyan ko lang ng konting tinyo na bigyan natin pagpapalaga yung tungkol po sa templo. So sa mga dyan, pero sa Pinanggalingan chapter 6 verse 7, God cannot be mocked, no? Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Bakit po? Dito po sa verse 2 up to verse 11, may sinabi po ang Diyos diyan. O sige, nagkasing kayo ng marami, pero kukunti yung hinaanin nyo. Nagtatrabaho nga kayo, pero kinukulang pa rin kayo. O may dinaramit nga kayo, pero pagdating ng taglamig, giniginaw pa rin kayo. Ang ibig po sabihin nun, dahil pinababayaan ng mga Israelites yung templo, siyempre wini-withhold din ng Panginoon yung blessing, full blessing. Ibig sabihin, hindi nila tatanggap yung full blessing ni Lord. Kasi, pinabayaan nga nila yung templo, wasak eh. Di ba? Nakita nyo sa verse po na yan? Kaya hindi natin pendayahin ng Diyos. Kaya nung nagbaba si Zerubabel, sinabi niya sa mga Israelites, sa mga namumuno roon, ganito ang pinasasabi ng Panginoon, tatakot po silang bigla. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon, kumuha kayo ng mga gamit para sa templo. Sabi niya ganoon, at makatikim kayo ng pagpapalang nagmumula talaga sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. No? Kasi sabi niya, meron nga kayong inaanin dyan, pero isinasambulat ko pa, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, meron silang natatabi, pero sabi niya, sinasambulat ko. Anong ibig sabihin dyan, mga brother and sister? Kontrolado ng Panginoon. Sabi naman ng iba, hindi naman kami nagbibigay eh. Maayos naman ang buhay namin eh. Baka masigit pa dyan kung nagbibigay ka. Amen! Praise God! Glory to the name! Hallelujah! Marami na po kung nasaksiyan niyang ganyan na habang nagbibigay sila lalong pinagpapala sila ni Lord. Sana po tayo. Chapter 1, verse 12 to 14. Yun na nga po, sa 12 to 14. Sa makatuwid, saka isabay ko na po yung chapter 2, verse 1 to 9. Sa makatuwid po, sumunod na po sila sa Panginoon. Kinonstruct na nila yung King Solomon Temple na ginawa ni King Solomon, no? Na para sa Panginoon, kinonstruct nila. Pero sabi ng Panginoon, nung una sabi niya, nakikita niyo ba yung itsura ng aking templo ngayon, wasak, kaysa sa nauna? Siyempre, kinukompare ng Panginoon yung wasak saka yung ginawa ni Solomon. Pero sabi ng Panginoon, yung naunang ginawa ni Solomon, dapat mas igit doon ang aking templo. Pero mo, Panginoon na mismo eh. Ang nagsasabi, kanyang templo. No? Ganun kamahal ng Panginoon yung templo para sa Kanya. Di ba? Nagmamalasakit mismo ang Panginoon. Sabi nga, I think sa 1 Kings 8:17 ba yan? Yung sabi rin doon, wala raw paglagyan ng Panginoon dahil malaki nga siya. Pero titignan po na rin dito na pinahalagaan ng Panginoon ang templo, yung ganitong building. Amen? Kaya dapat pahalagaan nga natin tayong mga Christian, mga born again. Kaya kita mo sa Heritage, ang isa Dolmark sa inyo, di ba, no? Nagangad din kayo ng lupa, sariling di ba? Parang sa mag-asawa, nag-umpisa, wala pang bahay at lupa, naghahangad tayo ng makakaroon tayong sariling tahanan, di ba? Parang hindi na tayo nangungupahan, di ba? Wala tayong bayarin na mahantikan ito, ganun rin, di ba? Oh, praise God. Yun po yung sabi ng Panginoon. Kaya pakihighlight nga, Brad, yung verse 9 ng Haggai, chapter 2, maganda yung sinabi ng Panginoon dito eh. Mismo ang Panginoon nagsabi. Chapter 2 ng Haggai, verse 9. No, may pangako ang Diyos eh. Sabi niya kapag itong natayo itong templo, magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa sambayanan. Amen? Ibig sabihin sa lahat ng naglilingkod, lahat ng workers, lahat ng membro, may pangakong kapayapaan at kasaganaan. Amen? Mismo ang Diyos ang nagsasalita nun. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging igits na maganda kaysa doon sa nauna sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipinagkaloob po sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise God, makapangyarihan sa lahat. Tutuparin niya
Kaya naalala ko yung Jeremiah chapter 1, verse 12 eh. Gusto ng Diyos, namamasdan, nakikita niya, napapangyari, nagaganap ang kanyang mga sinalita. Sa Isaiah 55 verse 11, hindi babalik sa Diyos nang walang kabuluhan ng kanyang mga sinalita. Kaya mismo nagsalita ng Panginoon eh. Ibig sabihin, tinupad na ng mga Israelites na buuin templo, di ba? Sabihin, tapos na, maganda na. So yan pa ako ng Panginoon. Bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya naalala ko yung Psalms 22 verse 6, diba? Sabi ron, ang nagmamahal sa Jerusalem o sa Israel ay bibigyan ng kapayapaan at pagpapala. Kaya binanggit ni Pastor LB na bless Israel. Kaya huwag niyo kakalimutan na sa inyong panalangin, bless Israel. Agad ang nagmamahal sa Israel ay pagpapalain ni Lord. Uli na po tayo, yan. The new one is better the old one. No? Yun sabi ng Panginoon na dapat mas maganda yung bago kaysa sa luma. No? Kaya kasi Diyos siya dapat talagang maganda, maringal yung sa Kanya, di ba? Para sa Kanya eh. Dito na po tayo sa 1 Chronicles. Yan. Ito yung nag-uumpisa ng pagtatayo ng templo. Sa 1 Chronicles chapter 28, verse 2 up to verse 3, sabi ni King David, matagal ko nang minimithi na ipagpatayo ng tahanan ang Diyos, ang templo, no? Matagal ko nang minimithi. Di ba? Ganun siya karubdob, ganun ka si David. Nabigyan ng, matagal ko nang minimithi, parang napakasarap ano yun, di ba? Namnamin. Bakit? Para sa Diyos eh, tahanan ng Diyos. Matagal ko nang minimithi at inihanda ko na ang mga kakailanganin. Amen? Pero sabi niya, pero hindi ako magtatayo kasi puro dugo ang kamay ko, nakipagdigma ako. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako magtatayo. Ang anak kong si Solomon sa verse 6. Amen? No, nakita natin yung matagal ko nang minimithi. Matagal nang minimithi ni Pastora LB at ng mga workers na matayo ang Greenfords Church ng Panginoon. Amen? Susunod sa Dulmar. Mananatili ba ito? Amen. Praise God. Glory to God. Amen. Ganun po si David, di ba? Napakasarap damhin yung mga sinasabi ni King David. Pero hindi siya na gano'n, di ba? Ibig sabihin, hindi siya na gano'n na nag-jealous kahit anak niya. Gusto nga siya magtayo, di ba? Pero pinaraya niya na para sa kanyang anak ang sa kanyang anak nakatalaga talaga yung pagtatayo ng templo kasi walang karanasan. Bagito at wala nang aaway, sabi ng Panginoon doon eh. Wala nang ahaway sa panunungkulan ni King Solomon. Maliban kapag ikaw ay nag-disobey. Diba? Yun ang pangako ng Lord eh. Wala nang gagambala sa inyo. Pero sa 1 King 11, ginambala po sa ni Lord. Kasi nagkasala na po si Solomon. So, binigyan ko lang konting highlight yun. Kasi nangako ng Panginoon na wala nang gagambala sa panahon niyang panunungkulan. Di ba? Kung susundin lang niya ang mga kautusan ni Lord. So, sa chapter 29 na po tayo, sa verse 1, sabi po riyan, yun nga, si Solomon nga po magtatayo ng building niya, sabi ni King David, ang aking anak, ang siyang mangangasiwa sa pagpapatayo ng templo, siya'y batang-bata pa, unexperienced. Pero magtatayo ka. Pagkat ang itatayo niya, sabi niya, ang kakarap niya, hindi basta-basta. Mahirap ang kanyang kalagayan. Bagong hari, walang experience. Sa kanya nakatalaga yung pagtatayo ng templo, sabi ni King David. Hindi niya tatayo ang para sa tao, kundi para sa Panginoon. Kaya malaking, tawag dito, malaki ang kanyang pasanin para ipagtayo ang Panginoon ng ganong kalaking templo para sa Diyos. Unexperienced. Amen? Minsan nagtatrabaho tayo, wala tayong experience, di ba? Papasok na, walang experience. Pero di ba I think sa verse 3, tinanong si Solomon kung anong gusto niya, di ba? Hindi siya pumili ng kayamanan, hindi siya pumili ng ganito, ganire. Wisdom. Amen? Karunungan. Ipinagkaloob sa kanya ang karunungan, pero hindi lang yun. Kapag di pinili ang kayamanan o ganito, ganire,
ipagkakaloob pa rin sa iyo yan. Amen? Kailangan niya ng karunungan eh. Hindi biro ang pagtatayo ng templo. Ang pagkakala ko, 13 years to bago tayo tayo. 13 years. Pero yung bahay po ni Solomon, alam ko, 20 years. No? Pero may pagpapala ni Lord, di ba? 13 years lang yung pagpapatayo niya doon sa templo ni Lord. Sa kanya, 20 years. Parang medyo malaki yata yun. Hindi, binigay ni Lord yun, di ba? Wisdom lang yun sabi niya, bibigyan natin kitang kayamanan. So, ganun po yung yaman na binigay sa kanya ni Lord dahil nga pinagparangal niya ang Diyos. Dito po sa verse 3 up to verse 2 to 3, yan, ito po maganda. Sinabi ni King David, naipaganda ko na nga ang kanyang lahat ng kakailanganin. Hindi lang yun, sabi niya. Pati sarili kong bulsa, pati sarili kong ipon, na ganito, ganire, ibinigay ko na rin sa Diyos. Ibig sabihin pala, siyempre sa templo, mayroong allotted dyan. Meron din allotted para kay King David, di ba? Ibig sabihin, pati sarili ko, yung kanyang sariling pag-aari, ibinigay na rin niya para sa gawain, para sa pagpatayo ng templo ng Diyos. Amen? Hallelujah. No? Sa verse 7 up to verse 9, lagi niya sinasabi yan, kusang loob. No? Mapapanggit nyo dyan na makita nyo, laging may kusang loob, buong puso. No? Yan po yung highlights ng 1 Chronicles chapter 29. Buong puso, kusang loob. Amen? Na nagbigay ang mga anak ng Diyos para sa templo ng Panginoon. No? Masayang-masaya sila. Hindi lang bukas ang puso, buong puso, may pagkusang loob, at masayang-masaya nagbibigay. No? Parang walang alintana sa kanilang kaligayahan kapag nakapagbigay sila kay Lord. Wala nang question kung ano yung naibigay nila. Pinag-usapan dito, bara-barang ginto eh. Bara-barang pilak eh, di ba? Grabe, sa kayong mga batong mamahalin. Dapat lang kasi para kay Lord eh, di ba? Amen. Kaya natutuwa ako sa verse 3, verse 7, 9, verse... Tapos sa verse 14, verse 17 naman po, ang nakakatuwa po rito, ang gusto pong i-highlight dito, sabi niya, mga tayuan lamang kami rito, sabi ng Panginoon na ni King David, para lamang anino ang buhay namin sa mundong ito. Hindi rito talagang tahanan namin. Saka kung ano-anong meron kami, sa iyo rin galing lahat eh. Sa iyo rin ito eh, Lord eh. Baga sa yung sarili niyang ipon, sa iyo rin ito eh. Kaya ano pa manggagaling ito? Amen? Ganun niya dinakila ang Diyos. Kaya natuwa si King David sa mga Israelites. Tuwan-tuwa siya, nakita niyang nagbibigay ng buong puso. No? Buong kusang loob. May pagmamahal, may kagalakan. Kaya sa tuwa po ni King David, binasbasan po niya ang kongregasyon. Yeah. Binasbasan niya, pinanalangin niya na pagpalain ang sambayanan ng Israel. No? Nakita mo yung pagmamahal ni King David? Nakakatuwa po yun. Sabi niya, anino lamang kami rito sa mundong ito. Tapos mawawala na kami. Lilisan. No? Kung ano man meron ka sa daigdig na to, ano man meron kami, ito'y galing din sa iyo. Kaya wag po natin ipagkait, ipagdamot. Amen? Wag tayong katulad ni Hangal na nagtipon, ayaw mamigay. Kukunin ko na yung buhay mo ngayon. Diba? Sabi ko iiwan tayo para sa Panginoon na. Lumisan tayo para sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung Philippians 1:21, to live is for Christ, and to die is gain. Diba? Amen? Praise God! Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya yung pagtatayo po ng templo, nakapanahon po yan, di ba? Na maitayo nga, sabi ko nga sa panalangin ko Lord, yung muling pako doon sa Greenport na tatayo ay may kabit. Ibig ko lang sabihin noon, hindi ko ibig sabihin na sapat lang. Ibig sabihin matapos hanggang saan yung na i-provide ni Lord ang lahat ng pangailangan. Amen! Amen, Lord. Napapanahon. No? Ang pagtatayo ng templo, napapanahon lagi yan. Saan sisilong yung mga tupa? Pag walang templo. Di ba? So, conclusion na po tayo. Sabihin conclusion natin. Isaiah chapter 1, verse 19. If you are willing, willing na naman, mayroong pagkukusa.
and obedient. Ibig sabihin, willing. Meron ka pang willing sa pagsunod. You will eat the good things. Good things, ha? Sa ibang translation, fruit of the land. No? Yun po yung nagagawa ng if you are willing. Kung kayo may pagkukusa, hindi ka na kailangan sabihan pa, tapikin, o, Brad! Diba? Minsan meron ganun eh. Sa umpisa lang, pero sa umpisa dapat kinatapik ka. Pero dapat kinalaw na, nagwiwiling ka na, nagkukusa ka na. Di ba? Siyempre, mga baby Christian pa yung una, di ba? Tayo, mga baby Christian, patago-tago pa tayo, pipisistahin tayo, di ba? Pero pagka medyo na mature na tayo, dapat nandun na yung willingness. Yung willingness ng pagsunod. Amen? Kaya tayo, hindi tayo natinag na umulan na malakas eh. Si Brother Roland, kagabi, chat group, di ba? Sa JIL, di ba? Umulan, umaraw. Nakakatayo pa kami dun sa umulan, nakatayo lang. Diba? Hindi kami natitinag kasi nagmamature na kami ni Brother Roland. Hindi na kami bibigyan dyan. Kaya lahat ng gawain nun, hinahatinan ko eh. Kahit may trabaho eh. To God be the glory. Noong po ako yung nagtatabo sa kapatid ko ng almost 26 years, wala po kaming rest day. Yung linggo po, kaya ako nakapagsamba nun sa jail kasi sa hapon mayroong gawain sa jail. Sa Manila pa kami noon. Kaya lang, nung nandito nalipat kami sa Heritage, nung nanalangin ko kay Lord, bigyan mo kami ng bayad lupa na mabibili ko ng cash bago kami kasal. Pinubahid nga ni Lord. Sabi ko, nag-pray din ako kay Lord. Lord, gusto ko pag nandun kami magkaroon ng Bible study sa bahay. Nagkaroon po ng Bible study. Nga po. Praise God. Tapos nga nun, siyempre, obligado na akong maten dun sa dito, sa Heritage eh. Siyempre, practical, di ba? Hindi ka na Sabi ko sa kapatid ko, magkaroon tayo ng rest day. Pinili ko pong rest day, linggo. Amen? Linggo. Dapat para kay Lord, yung linggo. Amen? Kung talagang able ka, ilahan mo yung sarili mo para kay Lord. Amen? Ito naman po, yun po yan If you are willing, meron tayong pagkukusa, at willing sumunod, you will eat the good things. You know, good things, mabubuting bagay ang matitikman natin sa lupa, sa binigay ng Diyos. Ito po, dagdag ko na lamang mo ito. Sinare ko nito kala Brother Roland kagabi. Sa Nehemiah chapter 8, verse. Kaya ko ito share sa inyo, natutuwa kay Pastor Elvin, sabi niya, sandali lang. Tapos, ganito, Book of Nehemiah, tungkol sa temple. Nung sinabi niya yung Book of Nehemiah, binasa ko agad yung chapter, hanggang 13 chapters yun eh. Yung matagal ko nang hinahanap na verse, nandun pala, Pastora. Ito pala yun. Kasi ang alam ko nagsasalita nun, si Ezra. Si Ezra kasi, eskriba ng kautusan eh. Siya yung tagapagpaliwanag. Kaya inanap ko siya sa Book of Ezra, hindi ko makita. Paulit-ulit na. Tapos yung binigay ni Pastor yung si Nehemiah, dahil tungkol sa templo ang pag-usapan. Binasa ko yung buong chapter ng book ng Nehemiah. Nakita ko yung chapter 8, verse 18. Sabi po dyan, araw-araw binabasa ang kautusan. Araw-araw. Ang tanong, ilang oras kang binabasa yun? Ilang oras kaya silang nakikinig? No? Sa verse 9 naman, yun po yung Nehemiah chapter 8, verse 18. Sa Nehemiah chapter 9, verse 3, sabi po riyan, 3 oras silang nakatayo at nakikinig ng kautusan. 3 oras, kaya po ba natin yun, nakatayo? 3 oras? Sabi ni Brother Sunny, parang ni-imagine ko yung sinasabi mo yan Parang nasa field sila, mainit. Kasi nakasaklot po sila, nagsisisi sila nag-aayuno sila kasi nasa pagkakasala sila no? Nasa kaparusahan sila ni Lord. 3 oras nakatayo, nakikinig. Kumusta po tayo? Nakaupo lang tayo Nakaupo ninyo? Tapos maiinip pa tayo. 3 oras sila nakatayo. Nakabilad pa sa araw yun. Sabi ni Brother Sunny. Si Brother Sunny, sabi niya, hindi siya mag-join. Bandang uli, nag-join din si Brother Sunny. Brother Sunny, nasa abroad pa yun sa Saudi. Amen? Tapos, hindi pa yun, sabi niya, hindi pa tapos. 3 oras pa silang nagsisi ng kalang kasalanan at sumamba kay Lord. 3 plus 3 equals 6 na oras. Hindi lang 6 na oras yun, may plus pa yun. Bakit? Siyempre, yung papunta nila, hindi naman kayo kumpisa. Tapos pag natapos, meron pa silang parang ganito, di ba? Nag-usap-usap pa. So, hindi lang 6 hours yun. Pero nakatayo sila, brothers and sisters. Amen? Nakikinig ng kautusan. Kaya, meron akong konting sa inyo
tanggalin niyo na po yung word na vocabulary sa inyong kaisipan, yung acne. Alam niyo yung acne? Narinig niyo na yung acne? Alam ko na yan. Di ba? Pagka word of God ko, huwag niyo sabing alam ko na yan. Seryosohin po natin ang word of God. Minsan, ano tayo sa Facebook, ako basta word of God purely. Linalike ko lagi yun, basta word of God. Pinahalagaan nga ng mga Israelites eh. 3 oras nakikinig ng kautusan. Hindi kaya paulit-ulit yun? Di ba ang Diyos paulit-ulit din sa mga Israelites? Babalayo sa atin, no? So sa ibig sabihin, ang gusto pa yan po yung nag-trigger sa akin na nabasa ko to, yung nagmarugdob yung pagpunta sa gawain. No? Pagka sa available, puntahan natin. No? Pero 3 oras nakatayo, nakabilad. Tapos 6 na oras pa pala, kasama pa yung nagsisi sila, 3 oras sa kanilang kasalanan. Excuse me, 3 oras nagsisi. Pero kagandaan doon, pagkatapos na magsisi, sumamba sila kay Lord. Amen? Nagpuri. Praise God. Glory to God. Pakalpakan mo natin ang Diyos na makapangyarihan at dapat nating parangalan. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin, Lord. Lalo na po yung sinabi mo sa Nehemiah chapter 9, verse 3, O God. Ganun pinahalagaan ng panahon na yun ng mga Israelites ang iyong salita, O Diyos. Ang iyong kautusan. At dahil sila sa pagkakasala, ganun din karubdob ang kanilang mga pagsisisi, O God. At pagkatapos ng Lord, ikay sinamba nila ng buong puso, buong pag-ibig, buong pagmamahal, at may pagkukusang loob, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Father God, Source mo ito, Ama, wala kaming ibang masabi, Lord, kundi pasalamatan ka, sambahin ka, luwalating ka, parangalan ka, O Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng nasa on-site at maging nasa online, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin ko lamang po sa bawat tagapakinig na bigyan lang parangal, bigyan nilang pansin, o wag lang pansin, kundi bigyan ng tunay na pagmamahal ang iyong mga salita, O Diyos, sa aming mga buhay at sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ma, sa iyo lahat ang papuri, luwalhati, karangalan. Ito po ang aming dalangin na may pagsamba at may pagpasalamat. Tangis sa ngalan ng Pensos, tanging lahat tayo magsabi ng Amen, Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sobra po ako excited tumayo. Hallelujah. Gusto ko po kayo balitaan. Last week po, nagpa-second dose vaccine po ako. Pag uwi ko, medyo hindi po yung sa akin. Gusto ko po kayong kwentuhan. Napakaganda po ng sinabi sa akin ng Holy Spirit. Meron pong nangungontrata sa ating building. Yung una, 2.3, mahigit pa. Yung pangalawa, 2.1. Sa aking 2 days pong pagpapahinga, dahil bagong vaccine nga po, nagtanong po uli ako sa Diyos, Lord, kailangan pa ba naming magpakontrata? Tinawagan ko po yung arkitektong nag-drawing ng ating church building. Ang sabi ko po sa kanya, Architect Ben, pwede ba kaming maglambing sa'yo? I-supervise mo na lang every week yung aming building at kami kukuha na lang ng magtatrabaho daily. Magkano ba ang matitipid namin? 20% of the contract price. Alam nyo ba ang 20% ng 2 million is 400,000? Yun ang matitipid natin kapag tayo ay kumuha ng mga trabahador na maggagawa. Pero kailangan, taga-Green Forbes, tutulong kayong magbantay, magmasid, titingnan ninyo na yung gumagawa ay talagang may nagagawa. Amen? Di po ba napakagandang balita na napakalaki ng masisave natin? Amen po ba? Alam nyo kasi, nangusap din sa akin ng Lord na magsalita ang Brother Ernie na, Pastora, yung mga electricity, ganyan. So iniisip ko, ang dami nang pwedeng mabawas. Tapos may magsusupply na hindi naman mahigpit ang payment ng semento at hollow block. Sabi ko, ganun din. So parang sabi ko, Lord, parang hindi na namin kailangan magpakontrata. Basta meron lang magsusupervise na titingin na ayos po yung ginagawa. Masaya po ba kayo? Napakalaki na po ng mababawas. Palakpakan natin ang Panginoon. Very willing po yung architect natin nag-drawing na sumuporta sa ating simbahan. Kaya isama nyo din po siya sa panalangin dahil hindi po siya nagpabayad na dapat aabot po ng 50,000 yung kanyang planong ginuhit, yung mga engineering na kaibigan niyang pumirma,
Isang set po sila, 50,000, pero binigay niya ng libre para sa ating iglesia. Di po ba, napakabuti po ng Diyos, kaya ipag-pray din po nyo na i-bless siya ng Panginoon. At yung pong meeting namin bukas with the foreman na mga ngasiwa, katuwang po ang Brother Lee natin, ang asawa ni Sister Clarice, ito po'y magkaroon ng katagumpayan. So napakalaga po ng 40 days fasting nating pangalawa ngayon. Amen po ba? Kung masaya po kayo, pumalakpak po tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ating pong offering and tithes exhortation about obedience din po. Nabanggit po kanina ni Pastor Fernan, napakalaga po ng pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Sabi po sa Book of Deuteronomy, chapter 11, 26 to 27, See, I am setting before you today a blessing and a curse. Pumili daw po tayo ngayong oras na ito. Pagpapala daw po ba ang pipiliin natin or sumpa? Verse 27, The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Kapag po tayo daw po ay sumunod sa command ni Lord, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Obedience brings blessing. Amen. Sabi po sa Luke 8:28, He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey. Ang pinagpala daw po ang nakapakinig ng salita ng Diyos at sumunod. Amen po ba? Ano po ba ang gustong sundin natin ng Panginoon? Ano ba inuutos ng Diyos pagdating sa pagbibigay? Ang sobra na pong gamit na Malakay 3:10. Tama po ba? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa Malakay 3:10? Inuutos niya. Anong utos niya? Dalhin nyo ng buong buo. Hindi hulugan na. May nagtanong sa akin kagabi. Ito po ang na-receive namin. Yung po bang ikapo nitong ibibabalik namin sa Diyos? Amen. Buong buo, ibibigay mo, ibabalik mo sa Diyos ang ikapo. Yun ang sabi, ibalik ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Bakit daw natin dapat ibalik? Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Di po ba tahanan to? Di ba sa family natin may tagapaghanap buhay? Amen. Kung gusto natin na yung 90% na naiiwan sa atin, pag binalik natin yung 10%, yon ay maging fruitful. Magamit sa dapat paggamitan, maging matapat tayo sa pagbabalik ng 10%. Tama po ba? Sinabi ko na po last time, yung 10% na binalik mo sa Panginoon ang mag-iingat sa naiwan sa iyong 90%. Amen. Minsan yung 90% na yan, kung saan-saan po yan napupunta. Pero pag nagbalik ka na ikapo mo kay Lord, covered yan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron pong nagsabi sa akin, nagpapadala lang po ng tithes. Sayang, sana pinagpatuloy ko ang pagiging matapat ko sa pag-iikapo. Siguro malaki na yung business ko kasi nag-stop ako. Meron po kasing kasunod po dito eh. Ang sabi ng Malakay 3:10, china-challenge niya tayo, subukan ninyo ako. Subukan ninyong sundin ang sinasabi sa Malakay 3:10, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit at bubuhos ko sa inyo na masagana ang lahat ng pagpapala. At tulad din ang sinabi kanina, di ba? Pag willing tayo, magbigay sa Panginoon sa pagpapatayo ng kanyang templo at sa pangangailangan ng pamilya ng Diyos, pasasaganain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi pa, walang sukat kalagyan. Gusto niyo po ba yon na lahat ng wallet nyo may lamang pera? Amen! Praise God! Hallelujah! Kumbaga talagang ang Diyos tinuturuan po tayong maging matapad. Sabi po ng Holy Spirit sa akin kaninang madaling araw, sabihan mo sila, ginawa na nilang mahabang taon na hindi naging matapat. Sinubukan na nilang hindi sumunod sa Diyos, hindi nagbigay ng para sa Diyos. Hindi naman naging matagumpay. Meron pa rin problema palagi sa pinansyal. Tama ba? Laging kulang ang pera, kulang ang pinansyal na dumadating. Sabihin mo, subukan naman nilang maging matapat. Amen.
Baka sa pagkakataong ito na magiging matapat ang mga anak ng Diyos sa ROG Marilao ay mararanasan na natin ang rumaragasang pagpapala, mabilis pa sa baha ng tubig. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, hawakan po natin ang mga ikapo natin, mga kapatid. Ang sabi po, ang nakikinig sa salita ng Diyos ay pinagpala kung siya ay susunod. Hallelujah! Praise God! Hallelujah, Jesus! Father God in heaven, salamat po ng marami sa pagkakataon at sa kakayanan na kami binibigyan mo po ng opportunity na makapagbigay, makapagbalik ng aming mga ikapu sa iyo at makapagbigay po kami ng aming mga offering, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga anak, even ang mga nasa online na nagpapahatid ng kanilang mga tithes and offering para po ang ROG Revival Church Marilao ay makapagpatuloy sa pagsulong ng aming mga gawain. Father God, i-bless mo po ang bawat isa. Lord, yung pong Panginoon na tumutupad sa pagbabalik ng tithes at nagbibigay ng offering, patunayan mo po sa kanila na bubuksan mo ang durungawan ng kalangitan upang ibuhos ang lahat ng pagpapala na kailangan na yung mga anak. God, salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang lahat ng source of income ng iyong mga anak. Ang mga nagtatrabaho sa abroad, i-bless mo po't ingatan na patuloy na maging blessing sila sa church at sa kanilang pamilya. Ang mga nag-a-apply ng trabaho, tulungan niyo po na makabalik sa trabaho at magkaroon ng maraming source of income ang iyong mga anak at ang mga naghahanap buhay sa government, sa private offices, ang mga negosyo na yung mga anak ay pagpalain mo po, Ama, in Jesus' name, O Lord. Even, Lord, ang mga online selling na yung mga anak, i-bless mo po, Ama. Salamat po ng marami, O Diyos. Tulungan mo kaming maging matapat sa iyo, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na matapat. Kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Kaya, Lord, ibabalik namin ang aming mga ikapu at magbibigay kami sa aming mga offering sa oras po ito. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen, amen, and amen. Sige po, magbigay na po tayo ng ating kaloob para po sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. Pwede po bang pumalakpak na malakas ang mga nakaupo? Amen. Praise God. Hallelujah. Sayang po, kung ngayon po hindi umuulan, pupunta sana tayo doon para ipag-pray po yung ating lote. At sabi nga po nila is groundbreaking. Kaya lang po maulan. Hindi natin kaya? Hindi natin kaya? Brother Ernie, hindi kaya, no? Maulan. Sige po, dito na lang po tayo magpe-pray para sa ating church building. Sige po, gusto ko po magbigay ng report para sa ating second offering. Nasa 5,000 plus na po siya. Palakpakan natin ang Diyos. Di ba nagbibigay tayo kung ano lang yung nakuha natin sa wallet natin, gusto natin i-share. Magbibigay na po tayo ng community pantry o magbibigay na tayo ng grocery items sa mga kapatid natin sa Bitbit nor sa Garay. Kasi yun po ang ating mission work, ngayong mission ministry natin sa panahong ito ay sa Bitbit nor sa Garay. Kaya ibigay po natin ang ating second offering para madagdagan na po natin yung ating ibibigay doon na bigas. Meron na pong nag-commit para magbigay ng noodles. Meron na pong nag-commit para sa dilata. Ang bait ni Lord, di ba? Ang dami po na gustong sumuporta sa gawain po natin. Hallelujah. Praise God. Gusto niyo po bang umawit tayo muna ng praise song para bago tayo mag-closing? Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Umawit muna po tayo ng praise song para sa Panginoon. Masaya po ba tayo? Alam nyo, sa totoo lang, lalo pag ganitong umuulan, napakasaya na ang Green Forbes, lalakarin na lang yung church. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay po na napakasipag ng mga taga Green Forbes. Kaya glory to God po sa inyong mga buhay. Sige po, mawit muna po tayo sa Diyos. Bago tayo mag-closing. Hallelujah.
Praise God. Sige, awitin natin yung kasama natin ng Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Lagi natin yang iisipin, dadamahin at i-declare. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi tayo dapat nangangamba. Hallelujah. Hindi tayo dapat natatakot. Pangako yan ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Father God in heaven, marami pong salamat sa tagumpay ng aming gawain ngayong umaga. Salamat sa buhay na yung lingkod na ginamit, Panginoon, para ibahagi sa amin ang salita ng Diyos sa umagang ito. At sa lahat po ng naming nasa online na mga kapatiran, dalangin namin, Lord, nawa na naranasan ng bawat isa ang pagkilos mo, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay. Father God in heaven, patuloy sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, 10 ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Sa buong isang linggo na aming kakaharapin, muli inaangkin po namin na ikaw ang magbibigay sa amin ng divine protection, Ama. Divine provision, divine favor, divine intervention, at higit sa lahat, divine healing sa lahat ng may sakit at karamdaman sa oras na ito. Even ang mga nasa online, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon at tanggapin ng bawat isa ang kagalingang ipinangako ng ating Panginoong Jesus, na dahil sa mga latay na tinamo niya sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdaman ay pinagaling na. In Jesus' name, O God, in Jesus' mighty name. Itaas natin lahat ng kamay natin sa Panginoon. Tanggapin ang bawat isa ang matatag at matibay na pananampalataya mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang grasya at kahabagan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang pakikiisa, gabay at kapayapaan mula sa Banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom, shalom, brothers and sisters. Thank you, Father. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen, Amen. God bless you all. God bless you all. See you next Sunday.